Hi Mark! Salamat sa paglalaan ng oras para makausap ako today. So, ako si Crystallen at nandito ako para makinig at umunawa sa mga problema mo. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipaalala sa iyo na lahat ng pag-uusapan natin ay confidential. Lahat ng sasabihin mo ay mananatiling private, maliban na lang kung may immediate danger sa safety or safety ng ibang tao. Okay ba yun sa'yo? Opo. Okay po. Thank you. So, kamusta ka naman today? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi po talaga ako okay. Parang sobrang bigat ang lahat. Naririnig ko na mabigat talaga yung pinagdadaanan mo ngayon. Salamat sa pagiging open mo about dito. And ano ba yung nagtulak sa'yo para kausapin ako ngayon? Yung girlfriend ko po, palagi kami nag-aaway. Nakakapagod na. Kahit maliliit na bagay, lumalaki. Pakiramdam ko hindi na niya ako naiintindihan. Salamat sa pag-share ng mga bagay na ito. Mukhang matagal mo nang dinadala ito. Kung okay lang, tama ba na ang narinig ko na paulit-ulit kayong nag-aaway tapos pakiramdam mo, hindi ka naririnig. Normal lang na mapagod at masaktan sa mga ganitong sitwasyon. Mukhang todo effort ka naman na magpaliwanag sa kanya. Opo. Kahit anong explain ko, parang walang effect eh. Nakaka-drain talaga yung ganitong feeling na hindi ka pinapakinggan. Kapag sobrang bigat na ng nararamdaman mo, ano usually yung ginagawa mo para maibsan or gumaan man lang kahit kaunti yung nararamdaman mo? Umiiyak po ako mag-isa. Madalas sa gabi po ako umiiyak. Ayokong istorbohin ng iba. I understand that. Minsan, feeling natin mas okay na sarilihin na lang yung ating mga problema. Pero gusto ko na ipaalala sa'yo na porket humingi ka ng tulong ay pabigat ka na. Nahihiya lang po talaga ako. Normal lang naman yan. Maraming tao ang nakakaramdam ng hiya kapag nahihirapan. May kahit isang tao ka ba sa buhay na sa tingin mo ay safe kausap? Meron po. Best friend ko po. That's good to hear. Kahit simpleng message lang sa kanya, minsan malaking tulong na yun. And Mark, dahil nabanggit mo na sobrang bigat ng nararamdaman mo, kailangan ko itong itanong sa iyo ng diretsyo. Tinatanong ko lang ito dahil mahalaga ang safety mo. May mga pagkakataon ba na naiisip mong sakta ng sarili mo or tapusin ang buhay mo? Opo. Lalang-lala na kapag sobrang sakit na talaga ng away namin. Salamat sa pagiging honest. Hindi madaling aminin yung mga ganyang bagay at malaking bagay yung ginagawa mo ngayong step. Kapag pumapasok ba yung thoughts na yon, may naiisip ka bang specific na paraan or plano o thoughts lang na parang gusto mo ba itong gawin or gusto mo na lang talagang mawala ngayon? Wala naman po akong plan. Naiisip ko na lang po na minsan sana mawala na lang ako. Salamat sa paglilinaw. Ang naririnig ko sa'yo ay hindi dahil gusto mong mamatay, kundi gusto mo na matapos na yung pain na nararamdaman mo. Tama ba ako? Opo. Ganun po. I'm really glad na sinabi mo yan. At gusto kong malaman mo na nandito ako para tulungan ka na mapanatiling safe. Right now,
kung i-rate mo yung safety mo from 1 to 10, na kung saan 10 ay yung pinakadelikado, nasaan ka kaya sa scale na yun ngayon? Siguro po mga 6. Salamat sa honesty. Ibig sabihin, may risk pero may kakayahan pa tayong gumawa ng steps or safety plan para mas mapababa pa yan. Ano ba yung nakakatulong sa iyo na kahit konti para makapag-cope ka doon sa mga pinagdadaanan mong problema? Kapag may kausap po ako, nakikinig ng music, or naglalakad po ako. That's really good. Ibig sabihin, may mga bagay na pwede nating gamitin para makatulong sa'yo kapag bumabalik yung mga painful thoughts mo. And para lang masigurado ang safety mo, may access ka ba ngayon sa kahit anong bagay na pwede mong gamitin para saktan ang sarili mo? Wala naman po. Salamat sa pagsagot. And para mas safe ka, pwede mo bang iwasan o ilayo muna ang anumang bagay na pwedeng makasakit or makapinsala sa'yo kapag sobrang bigat na ng pakiramdam mo? Opo, gagawin ko po. Okay, salamat. And malaking hakbang yan para sa sarili mo. Kapag pakiramdam mo hindi ka na safe, sino ang unang taong pwede mong tawagan or i-message? Yung best friend ko po. Good choice. Mahalaga rin na may emergency support ka sa mga ganitong sitwasyon. Kapag gabi o wala kang makausap, meron naman ding mga mental health hotlines at emergency numbers na pwede mong tawagan anytime. Okay lang ba na ilalagay natin yan bilang part ng safety plan mo? Opo. And Mark, gusto ko ring i-open yung possibility na humingi ng professional help tulad ng counselor or psychologist. Hindi ito dahil may mali sa'yo, may kulang sa'yo, or kung ano man, kundi dahil deserve mong magkaroon ng mas malalim na emotional support or kahit anong support na kailangan mo. Siguro nga po, kailangan ko na rin. And that's a brave decision. Humingi ng tulong ay hindi ito sign ng kahinaan, kundi ito ay sign ng lakas na kaya mong bumangon sa kahit na anumang pagsubok. And bago tayo magtapos, gusto kong tanungin kung kamusta naman yung pakiramdam mo ngayon kumpara sa kanina or dun sa mga dati mong pakiramdam kapag nakakaranas ka ng mga ganong sitwasyon. Medyo gumagaan po kahit papano. I'm really glad to hear that. Gusto ko lang ulitin kung gaano kahalaga yung ginagawa mo today, ang mag-open at magsalita tungkol sa pinagdadaanan mo. Hindi lahat kayang gawin yan at malaking hakbang yan para sa pagtulong sa sarili mo. Gusto kong ipaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa at may mga taong handang makinig, yung best friend mo, ako, or yung mga professional support na sinasabi ko sa iyo kanina na pwedeng tumulong kapag kailangan mo pa ng mas malalim na gabay. Kung sakaling bumalik yung bigat o yung thoughts na napag-uusapan natin, ay maaari mong gamitin yung safety plan na ginawa natin at huwag kang magtubiling humingi ng tulong agad. Importante, lagi mong tandaan na importante ang safety mo. Salamat sa tiwala mo sa akin today, sa pag-open mo sa akin, sa mga problema mo. I appreciate your honesty and courage. Ingat ka palagi, Mark, and please always remember, may pag-asa at may mga taong nagmamalasakit sa iyo. Salamat po talaga. You're welcome. Take care and
nandito lang kami at yung best friend mo or family mo kung kailangan mo ng mas malalim na support. Huwag kang mahihiya na mag-message sa akin, and kung mas maganda ay magkaroon tayo ng mga follow-up na check-up or pag-uusap, okay? Okay po. Okay, bye at salamat ulit sa time mo. Bye po. Thank you po.